Grabe, Mars, nabalita mo na ba yung chismis? Nagmamadaling tumakbo si Marites na naka-sleeveless at may dalang shampoo at sabon na binili niya sa tindahan. Nilapitan ng babaeng ito ang grupo ng mga ginang na nagkukwentuhan sa isang tindahan ng mga saging. Anong chismis yan, Mars? Ikaw talaga, pagdating sa mga ganyan talagang napakabilis mo sumagap. Bagay na bagay talaga sa iyong pangalan mo. Sabi ni Sarah, ang matabang tindera ng mga saging. Ako lang to, Mars. Ito kasi ang chismis. Ay, hindi. Hindi ito chismis kasi kumpirmado na. Yung anak ni Aling Donna, buntis. Diyos ko. Napatakip naman ang bibig ang tatlong kababaihan sa kanilang narinig. Ha? Buntis? Paano naman ang mama niya sa abroad? Nagpapakahirap yun para lang mapagtapos siya sa kolehiyo. Sabi ng isa sa tatlong ginang na si Miranda. Ayun na nga. Siguradong lagot yun sa nanay niya kapag nalaman niya ang tungkol doon. Mag-isa kasi sa buhay yung bata, kaya hindi nagagabayan ng tama. Hindi naman natin masisisi kung laging napapabarkada. Sabi ni Marites. Kaya nga, saka yung tatay niya, patay na. Tapos wala siyang ibang kasama rito. Wala ring kapatid. Isa na lang ang pamilya niya, si Aling Donna. Nasa abroad pa. Sabi naman ni Miranda. Kawawa naman si Aling Donna ngayon. Diyos ko 18 taong gulang pa lang ang dalagang yon. Sino naman daw ang ama? Sino pa ba? Di yung panganay ni Aling Sherlyn? Tapat lang ng bahay ng dalaga. Baka doon sila nagkagustuhan. Tapos inimbitahan niyang pumasok sa loob ng bahay at doon nangyari. Ay nako, mga kabataan talaga ngayon. Puro mga kalandian sa buhay ang inaatupag. Sabi ni Miranda. Kaya nga, hindi mo lang nila naisip ang pagsasakripisyo ng mga magulang nila. Mapagtapos lang sila sa pag-aaral. Alam mo, nag-caregiver na rin ako sa Hong Kong. At Diyos ko, napakahirap. Isang araw pa lang gusto ko nang sumuko Ano na lang kaya ang sasabihin ni Aling Donna kapag nalaman niya ito? Ano ba ang Facebook ni Aling Donna para naman masabi natin sa kanya to? May karapatan siyang malaman ang katotohanan. Sabi naman ni Sarah. Parang wala namang FB yun, Mars. Sinubukan ko na rin kasing hanapin ang FB noon. Sa cellphone lang ata sila nag-uusap ng anak niya. Iyan ang lahat ng mga naging pag-uusap ng mga Marites na ito. Kalat na sa kanilang lugar ang tungkol sa pagkakabuntis ng kanilang pinag-uusapang dalaga na si Bianca. Si Bianca at ang nobyong si Lawrence ay nakaupo ngayon sa sopa sa bahay ni Aling Sherlyn habang sinisigawan at sinesermonan ni Aling Sherlyn. Napakawalang kwenta mo talagang bata, Lawrence. Paano mo tutustusan si Bianca? At ang anak nyo? Anong ipapakain mo kay Bianca? Iyang itlog mo? Hay nako, mga konsumisyon talaga kayo sa buhay ko. Napaiyak na lang si Bianca dahil sa sobrang kahiyan. Nasa kwarto rin kasi ang mga kapatid ni Lawrence at nakatingin ang lahat ng mga ito sa kanila. Ikaw naman, Bianca, pinag-aaral ka ng nanay mo na nasa ibang bansa. Alam ba niya ang tungkol dito? Tumango naman si Bianca ngunit kasinungalingan ito dahil hindi pa ito alam ng kanyang ina. Anong sabi niya? Sabi ni Aling Sherlyn. Napaiyak na lang si Bianca habang tinatakpan ang kanyang mukha. Hindi na niya nasagot ang tanong ni Aling Sherlyn dahil inunahan na siya ng kanyang emosyon. Kita mo? Ayan. Ano mangyayari sa pag-aaral mo? Kababae mong tao. Ganan ang pinaggagawa mo. Dapat pinapahalagahan mo yung kipay mo. Hindi yung kani-kanino mo pinapatikim. Paano pag-aaral mo niyan? Si Lawrence, lalaki siya. Hindi siya magbubuntis. Tutulong ako sa pagsustento sa magiging anak nyo dahil wala naman akong ibang choice. Ayoko nang matigil sa pag-aaral niya si Lawrence. Pero ikaw, babae ka. Tandaan mo to. Kapag nagkaanak ang isang lalaki at babae, palaging tayo mga babae ang kaawa-awa.
Pero wala eh. Masyado niyong inuuna ang kalandian. Marami pang sinabing masasakit na salita si Aling Sherlyn. Hanggang sa huli ay pinauwi na rin siya sa kanyang bahay na nasa tapat lang ng bahay ni na Aling Sherlyn. Doon ay umiyak siya ng umiyak. Nagring ang kanyang phone. Nang tingnan niya yon kung sino ang tumatawag ay nalaman niyang ang kanyang ina ito. Natakot pa siya dahil naisip niyang baka alam na ng ina na nagbubuntis siya. Sinagot naman niya ang phone habang pinupunas ang luha sa kanyang mga mata. "Oh, ma," sabi niya. "Kamusta naman anak?" Ayos lang po ma." "Mabuti naman kung ganoon. Kakatapos ko lang ng gawaing bahay rito. Ginawa na nila akong kasambahay at hindi lang taga-alaga ng matanda dahil maganda raw ang pagtatrabaho ko. Pero kapalit naman nun ay dinodoble ang sahod ko. Simula ngayon ay mas malaki na ang perang ipapadala ko sa iyo anak ha." Ganun po ba ma? Salamat po ha." "Basta ikaw anak, alam mo naman gagawin ko ang lahat para lang sa iyo. Na nag-iisa kong anak hindi ba?" Pero mama, mag-iingat po kayo dyan sa Canada ha." "O siya, sige na. Basta kapag may kailangan ka, ay magsabi ka lang sa akin." "Mama, pwede po bang madagdagan niyo po ang ibibigay niyo sa akin? Nasira po kasi ang laptop ko na ginagamit sa school. Gusto ko sanang bumili ng bago." Pagsisinungaling niya. Na paano yung laptop mo? Hindi na ba maayos yun?" "Pinatingin ko po mama pero hindi na raw po talaga maayos. Pasensya na po mama." "Ayos lang. Basta lahat ng pangangailangan mo sa school, sabihin mo lang sa akin. Graduating ka na sa senior high ngayon, hindi ba? Pagbutihin mo ang pag-aaral. Dapat maganda ang grades mo para makapasa ka sa FEU. O hindi kaya sa UST. Gusto ko kasing doon ka mag-aral. Kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral sa mga ganong school, mataas ang tingin sa'yo ng mga tao. At mas madali kang makakahanap ng magagandang trabaho. Tandaan mo yan anak." "Salamat po mama. Maraming salamat po." "O sige na, gabi na rito. Kaya maligo lang ako para makatulog na rin ako. Mag-ingat ka na ha." At ibinabanan nila ang kanilang telepono. May lihim na galit si Bianca sa kanyang ina. Palagi kasing nasa abroad ang kanyang ina kahit noong paslit pa lamang siya. Palagi itong pabalik-balik sa abroad at kung uuwi dito sa Pilipinas ay pinakamatagal na ay 6 na buwan. At muli na naman itong babalik sa ibang bansa. Dati nga ay nakiusap siya sa kanyang ina na huwag na itong bumalik sa ibang bansa dahil gusto niya itong makasama. Hindi naman kasi nangihingi ng malaking pera si Bianca. Ang tanging gusto lamang niya ay makasama at maramdaman ng personal ang pagmamahal ng kanyang ina. Pero dahil ang kanyang ina ang nasusunod ay sumama ang loob niya rito. Gusto niyang sisihin ang ina kung bakit naging ganito ang nangyari sa buhay niya. Aniya, kung nasa piling lang sana niya ang ina ay mayroon sanang gagabay sa kanya sa tuwing nakakagawa siya ng kamalian. Inggit na inggit siya sa mga kaklase at mga kapitbahay na kompleto ang pamilya. Sobrang nangungulila na siya sa kanyang ina. Samantala, nagpatuloy ang mga araw at unti-unting lumalaki ang tiyan ni Bianca. Habang nasa bahay lamang siya ay nasa school naman si Lawrence at nag-aaral. Hindi kasi pumayag si Aling Sherlyn na ihinto ang pag-aaral ni Lawrence. Ayaw niyang masira ang buhay ng kanyang anak dahil lamang nakabuntis ito. Gagawin niya ang lahat bilang ina ni Lawrence upang maganda lamang ang buhay nito. Naniniwala siyang hindi naman hadlang ang pagkakaroon ng babaeng binuntis para ihinto ang pag-aaral. Isang araw pa nga ay dumating ang kaarawan ni Bianca. Binigyan siya ng 10,000 ni Aling Donna upang mag-celebrate ito sa mall kasama ang mga kaibigan. Hiningan pa siya ng picture ng ina kasama mga kaibigan na nagsasaya. Kaya ang ginawa ni Bianca ay nag-mall nga siya kasama ang 3 kaibigan, ngunit kalahati ng katawan lamang nila
ang kita. Malalaman kasi ng kanyang ina kapag full body siya. Habang nasa abroad naman si Aling Donna ay pinagmasdan niya ang mga sinend na picture ng anak. Tuwang-tuwa siya habang pinagmamasdan ang mga litrato ngayon. Masaya siya na naibibigay niya ang lahat ng mga kagustuhan at pangangailangan ni Bianca. Ito kasi ang pangarap niya bilang magulang. Dati kasi ay hindi naibibigay sa kanya ng ina ang lahat ng mga gusto niya. Kaya nangako siya sa sarili na kapag siya na ang naging magulang ay ibibigay niya ang lahat ng mga kagustuhan ng anak. Miss na kita, anak. Hayaan mo at 4 na taon na lang at makakauwi na rin ako dyan. Mabilis naman tumakbo ang oras at panahon niya yun. Sana sa pagbalik ko dyan ay doktor ka na. Iyon ang palagi mong sinasabi sa akin noon. Iyan ang pagkakausap niya sa sarili habang pinagmamasdan ng mga litrato. May Facebook si Aling Donna, kung saan doon ay nakita niya ang post ng kanyang kapatid sa Zamboanga. Sa post ay binabati ng kanyang kapatid ang anak nito na nakapagtapos ng college. Nag-comment pa siya sa post na ito at binati ang pamangkin. Ngayong nakikita niya ang anak ng mga pinsan at kapatid niya na nakakapagtapos ng college, ay walang kapantay ang kasabikan na nararamdaman niya para kay Bianca. Gusto niyang balang araw ay siya naman na magpo-post sa Facebook tungkol sa graduation ni Bianca sa college. Lumipas ang panahon at nanganak na si Bianca. Nakaramdam ng postpartum depression si Bianca. Gusto niyang makasama si Lawrence upang may magbigay sa kanya ng emotional support. Tita, nasaan po si Lawrence? Tanong ni Bianca habang nakaupo siya sa kama. Naku, Bianca. Pasensya na pero hindi ko muna pupuntahin dito ang anak ko dahil kailangan niya mag-focus sa pag-aaral. Sabihan mo lang ako kung anong gusto mo at nandito naman ako para matulungan kita. Pasensya na ha? Alam mo namang mataas ang pangarap ko dyan kay Lawrence. Hindi pwedeng masira ang buhay niya dahil lang nagkaroon siya ng anak sa'yo. Tsaka ikaw naman, bahala ka kung gusto mo mag-aral ulit. Pero kung gusto mo man, kami na ang bahala sa pag-aalaga sa anak mo para naman makapagtapos ka rin ng pag-aaral. Humimbing na lang sa tulog si Bianca dahil nai-stress siya sa kaiisip. Gustong gusto kasi niyang makita ngayon si Lawrence at mayakap. Kailangan niya ng emotional support galing sa kanyang partner. Nang maglaon ay unti-unti nang nawala ang kanyang depresyon. Salamat sa tuwing nakikita niyang nakangiti ang kanyang anak. Ibang-iba ang pakiramdam niya sa tuwing nakikita niya ang anak. Pakiramdam niya ay gumagaan ang kanyang dibdib at nawawala ang kanyang problema. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa nag-1 taong gulang na ang anak nilang pinanganalan nilang Jasmine. Kung minsan ay natutulog si Lawrence sa bahay ni Bianca. Ngunit kailanman ay hindi ito nagsustento para sa kanya. Ang lahat ng pagkain, gatas at diaper ay galing sa perang ibinibigay sa kanya ng ina, na sana ay para sa kanyang pag-aaral. Ayaw sana niyang gastusin ang perang sobra sa ipapadala sa kanya ng ina. Pero hindi niya maiwasan dahil kung minsan ay kinukupitan pa siya ng pera ni Lawrence. Lawrence naman, hindi mo na nga kami sinusustentuhan? Nagawan mo pa akong kupitan ng pera? Galit na pagkumpronta ni Bianca sa live-in partner. Kailangan ko lang kasi sa school. Kahapon na yung huling araw ng bayaran noon. Kapag hindi ako nakapagbayad, wala akong project. Ikaw naman, parang hindi ka nakapag-aral . Hindi yun ang point ko, Lawrence. Kung kailangan mo ng pera, humingi ka naman sa nanay mo. Itong perang ipinapadala sa akin ni Mama, ay babalik ko ito sa kanya. Dahil alam kong darating ang araw na malalaman niya tungkol sa nagawa natin. At saka please lang, bilhan mo ng diaper at gatas ang anak natin. Hindi mo na nga kami inaatupag . Kasi nga college student ako. Ang ibig sabihin, nag-aaral ako. Marami akong ginagawa sa buhay dahil gusto kong maging pulis. Anong gusto mo? Pareho tayong hindi makapagtapos sa college?
ipagpapatuloy kong pag-aaral ko, Lawrence. Kapag 5 taon na si Jasmine, ako naman ang mag-aaral at ikaw naman ang magbantay sa anak natin. Pero hindi naman yan ang point ko. Ang point ko sana naman ay huwag mo na akong kupitan ng pera. O sige na, huwag ka na mag-alala. Babayaran ko yun kapag nakapagtapos ako ng college at nakahanap ng trabaho. Sige na, huwag mo nang bayaran. Basta huwag mo na lang gawing ulit. Galit na sabi ni Bianca. 4 ang taon ang lumipas. Tumawag si Aling Donna kay Bianca. Anak, pasensya na pero mukhang hindi na naman ako makakauwi. Hindi ako makakapunta sa graduation mo. Malungkot na sabi ni Aling Donna. Okay lang po, Mama. Ayos lang po sa akin. Pero bakit po pala hindi kayo makakauwi? Nakiusap kasi ako sa amo ko na i-extend ang contract ko ng 2 taon. Mas lalakihan pa raw nila ang sahod ko. Pasensya na talaga, anak. Sana ay padalhan mo ako ng mga graduation photo mo, ha? Sabi nito. Malungkot nang umiti si Bianca. Sige po, Mama. Isesend ko po sa inyo kapag nakuha ko na po yung graduation picture ko. Salamat sa pag-unawa mo, Bianca, ha? Naisip ko kasing magtayo ng malaking apartment sa probinsya. Kulang pa itong pera ko kaya kinuha ko na yung oportunidad na makaipon. Ayos lang po. Huwag niyo po akong alalahanin. Mag-ingat na lang po kayo dyan. At ibinaba na nga nila ang kanilang phone. Mama, palagi na lang pera ang iniisip niyo. Paano na lang kung totoong gagraduate ako? Pati ba naman yun hindi niyo po pa rin mapupuntahan? Sana maging masaya kayo sa pera niyong iyan. Galit niyang sabi sa hangin. At napabuntong hininga na lang siya. Pinagbasdan niya ang anak na natutulog. Anak, promise, pag-aaralin kita ng mabuti at hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Palagi tayo magkasama. Hindi ko gagayanin si Mama na puro pera na lang ang iniisip. Ayoko matulad ka sa akin. Sabi pa niya at hinalikan sa noo ang anak. Kinabukasan ay nag-edit siya ng kanyang picture at pinalabas na nakagraduate siya. Ibinigay niya ito sa kanyang ina. Napaiyak naman si Aling Donna nang makita ang picture at napakaganda niyang anak. Habang hawak ang diploma nito, walang kalagyan ng tuwa sa kanyang puso. Ang araw na pinakahihintay niya ay sa wakas ay dumating na. Kaagad niya itong pinost sa FB at nag-compose ng mahabang pagbati. Binati siya ng kanyang mga kapatid at pinsan na nasa Zamboanga. Proud ang mga ito sa pagkakagraduate ni Bianca. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na peke lamang ang lahat. At lumipas pa nga ang mga araw hanggang sa nakagraduate na nga sa college si Lawrence. Pareho na sila ngayong 20 taong gulang. Hindi nahihirapan na makahanap ng trabaho si Lawrence. Naging pulis agad siya ng sumunod na taon. 6 na taong gulang na ngayon ang kanilang anak. Lawrence, matagal na tayong nagsasama. Kailan mo ba ako pakakasalan? Saka na tayo magpakasal, Bianca, kapag may sarili na tayong bahay. Bakit pa tayo mag-iintay ng bahay? Mas malaking responsibilidad ang pagkakaroon ng anak kaysa ang ikasal. Bakit pa natin kailangan maghintay kung ginagawa na rin naman natin ang lahat ng ginagawa ng mag-asawa? Ano magbabago kapag nagpakasal tayo? Bigla bang tataas sa mga bilihin? Sabi ni Bianca. Hay, ang akin lang, sana naman matuto kang maghintay. Lawrence, hindi ko kailangan ng bonggang kasal para lang may maipagmayabang. Hindi ko kailangan ng libu-libong halaga ng engagement ring. Ang gusto ko lang ay ikasal tayo na magkaroon ng assurance sa'yo. Hanggang hindi tayo kasal, wala akong karapatan sa'yo. Okay, sige, mag-iipon muna ako, tapos saka kita alokin ng kasal. May pakasal sa barangay sa susunod na buwan. Magre-register na ako ron. Libre lang naman yun eh. Huwag mo na nga sabi eh. Ang kulit mo naman. Bakit ba hindi ka makapaghintay? Sigaw ni Lawrence at umalis na ito ng bahay. Bago pa man uminit ang ulo niya.
Napaluha na lamang si Bianca. Nangangamba siya na hindi niya maiwasang isipin na baka kaya ayaw ni Lawrence na pakasalan siya ay dahil may iba itong babae. Hindi sila kasal kaya madali lang makahanap ng iba si Lawrence. Hindi na lamang inisip ni Bianca ang mga masasamang bagay na naiisip niya. Sa halip ay uminom na lamang siya ng tubig upang mahimasmasan siya. Maya-maya ay nagtungo siya sa kanyang kwarto upang tingnan ang perang naipon niya sa pagpapadala ng kanyang ina. Umabot na ito ng 300,000. Kada buwan kasi ay umaabot ng 30,000 ang ipinapadala sa kanya ng ina. At ang kalahati doon ay tinatabi niya upang ibalik ito sa ina balang araw. O hindi kaya ay gamitin niya kapag nagpatuloy siya sa pag-aaral. Nang bumalik si Lawrence sa bahay ay tanghalian na ito. Niyaya na niya itong kumain. Umupa na ang pagtatalo nila kanina, kaya okay na sila ngayon. Mahal, gusto kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Nasabi ko na ito sa iyo noon, di ba? Gusto ko sanang sa iyo ay paalaga ang anak natin habang nasa school ako. O sige, ikaw ang bahala. Pwede naman mag-alaga si mama. Tutulong naman siya sa pag-aalaga kay Jasmine. Alam mo namang mahal na mahal ni mama si Jasmine. Hindi ba pwedeng ikaw na lang ang mag-aalaga sa kanya? Mahal, alam mo namang may work ako. Alam namang alagaan ko si Jasmine kung may time ako ng work. At saka malaki na si Jasmine. Hindi naman niya masyadong kailangan ng assistant ng 24 oras. Napabuntong hininga na lang si Bianca. Oo na, sige na. Nga pala, kailan uuwi yung nanay mo rito? Kailangan na natin paghandaan ang sasabihin ng nanay mo sa'yo pag uwi niya rito. At saka, mag-iipon na rin ako para sa bahay natin dahil siguradong palalayasin tayo ng nanay mo kapag nalaman niyang ganito ang nangyari sa'yo. Natatakot din ako pero matagal ko nang pinaghahandaan ang araw na yon. Alam ko na kung anong sasabihin ko sa kanya. Talaga ba? Anong sasabihin mo sa kanya? Pagtataka ni Lawrence. Huwag na muna natin pag-usapan ng tungkol dyan. Basta mangyayari ang mangyayari. Lumipas sa mga araw at nagsimula na nga pumasok sa school si Bianca. Ipinagpatuloy niya ang huling taon niya sa senior high. Samantala, sa wakas ay natapos na rin ang kontrata ni Aling Donna sa kanyang amo. Nakiusap pa ang amo na kung pwede ay huwag muna itong umuwi sa Pilipinas at sa halip ay extend ang kontrata ng 2 taon. Ngunit hindi na pumayag si Aling Donna dahil masyado ng mahaba ang panahong ginugol niya sa ibang bansa. Aniya, oras na ito upang magretiro na siya sa pagtatrabaho sa ibang bansa at mamuhay sa Pilipinas kasama ang anak. Kaya naman bago ang flight pauwi sa Pilipinas ay bumili siya ng maraming branded na damit, high heels, bag at mga alahas. Ito ang regalo niya kay Bianca dahil sa inaakala niyang pagtatapos ng anak. Hindi pa niya sinasabi kay Bianca na uuwi na siya dahil gusto niyang sorpresahin ito. Walang kalagyan ang pagkakasabik sa puso niya. Isang araw nga ay nasa Pilipinas na siya. Napakarami niyang dalang regalo para sa anak niya na kung kukuwentahin ay aabot ng 30,000 piso. Nagtaksi siya mula sa airport pauwi sa bahay nila sa Valenzuela. Nang makarating sa bahay ay kumatok na siya sa pinto ng kanilang bahay. Sabik na siya sa magiging reaksyon ng kanyang anak sa pag-uwi niya. Nang bumukas ang pinto ay isang batang babae ang nakita niya. Nagtaka naman si Aling Donna kung sino ang batang ito. Sino po kayo? Tanong ng bata. Ha? Ako may-ari ng bahay na ito, sabi ni Aling Donna. Kayo po may-ari? Nanay ko po may-ari nitong bahay. Napaisip si Aling Donna. Laking pagtataka niya. Tiningnan pa niya ang bahay upang siguraduhin kung iyon ba talaga ang bahay nila. At sigurado siya na iyon niya yon. Anak, sino yan? Iyan ang narinig ni Aling Donna mula sa loob ng bahay. At alam na alam niya kung kaninong boses na yon. Ito ay ang kanyang anak na si
Bianca. Wala pang 2 segundo ay nakita niya si Bianca na nakasilip sa pinto upang tingnan siya. Mama, siya raw po ang may-ari ng bahay, sabi ng bata na si Jasmine. Bahagyang nagulat si Bianca. Ngunit nang unti-unting tinunaw ng utak niya na dumating na ang araw na kinatatakutan niya. Mangyayari ang mangyayari. Pinakalma niya ang kanyang sarili. Mama, kayo po pala, nakangiting sabi ni Bianca. Si Aling Donna naman ay naguguluhan. Pasok kayo, mama, sabi naman ni Bianca. Kung magsalita ito ay para bang wala siyang bagay na kailangang ipaliwanag. Pumasok nga si Aling Donna habang pinagmamasda ng bata. Pinuupo siya ni Bianca sa sopa sa sala. Ano ba naman yan, mama? Wala man lang kayong pasabi. Sana nasundo kita sa airport, sabi ni Bianca. Gusto sana kitang sorpresahin, anak. Pero teka, sino ba itong batang to? Sabi ni Aling Donna. Siya po si Jasmine. Anak ko po siya. Jasmine, siya ang lola Donna mo. Siya ang nanay ko. Nakangiting sabi ni Bianca na lubos na ikinagulat ni Aling Donna. Magandang araw po, Lola Donna, pagbati ni Bianca. Anak, anong sinasabi mong anak? Paano nagkaroon ka ng anak na wala man lang akong kaalam-alam? At ilang taon na ito? 7 taon gulang na po siya, mama. Mas lalong naguluhan si Aling Donna. Paano nagkaroon ka ng 7 taon na anak? Bianca. Iyon po ba? Wait lang, ma, ha? Jasmine, anak, alis ka muna rito. Mag-uusap lang kami ni mama. Sige po. At umalis na nga si Jasmine. Nilak ni Bianca ang pinto upang walang ibang makapasok ng bahay. Paano nangyari yun, anak? Ngumiti si Bianca na para bang hindi niya kinatatakutan na magiging reaksyon ng ina. Mama, ang totoo po niyan ay nabuntis po ako noong senior high school ako. Hindi makapaniwala si Aling Donna sa kanyang naririnig. Nabuntis? Paano ka nakapagtapos ng pag-aaral kung nabuntis ka pala? Ang totoo po niyan, mama, hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Bumalik po ako ngayon sa senior high school. Pero don't worry po, tatapusin ko na po yun this time. Ano yung graduation picture mo na sinend mo sa akin? Wala lang po yun, mama. Inedit ko lang po yun. Nakangiti niyang sagot. Siya nga po pala. Kamusta nga po pala kayo, mama? Mabuti naman po at naisip niyo rin pong umuwi. Ang akala ko po kasi doon na kayo sa abroad habang buhay. Tumayo si Aling Donna at sinampal ng malakas si Bianca. Bianca, niloko mo ako at nagpanggap na nakagraduate. Pagkatapos malalaman ko na ganito, hindi mo lang ba inisip na nagpapakapagod ako sa abroad para lang makapagtapos ka ng pag-aaral? Umiiyak na sigaw ni Aling Donna. Hinawakan ni Bianca ang kanyang pisngi. Nasa baba lang ang kanyang tingin. Okay lang po, mama. Babawi po ako sa inyo ngayong taon. Promise, mag-aaral po ako this time. Total, malaki na naman po si Jasmine, sabi ni Bianca na walang emosyon ang tono. Nakita ni Aling Donna ang walis tambo sa gilid kaya kinuha niya ito at ipinalo ng paulit-ulit kay Bianca. Si Bianca naman ay nanatili lang na nakaupo at hinahayaang paluin siya ng ina. Bianca, nababaliw ka na ba? Paano mo to nagawa sa akin? Huwag mo kong kausapin na para bang hindi problema ang ginawa mo sa akin. Pinaniwala mo ako nakapagtapos ka ng kurso mo. Tapos ganyan lang ang sasabihin mo sa akin? Mama, inaamin ko na po ang mali ko. Pero dapat po aminin niyo rin po ang pagkakamali niyo. Napahinto sa pagpalo si Aling Donna. Anong sabi mo? Anong pagkakamali ko? Ang pagkakamali niyo po ay palagi na lang pera ang iniisip niyo. Sigaw ni Bianca na nagsimula na siyang maging agresibo. Ang akala niyo ba magiging masaya ako sa pera niyo? Hindi ko kailangan ng pera, mama. Ang kailangan ko'y kayo.
Gusto ko lagi kitang kasama. Kung hindi sana kayo nagpumulit na magtrabaho sa ibang bansa, hindi mangyayari to sa akin. Hindi dapat ako mabubuntis ng maaga. Binitawan ni Aling Donna ang walis tambo at sinampal ulit kay Bianca. Sinisisi mo ba ako, Bianca? Kasalanan ko ba na ginawa mo yun? Hindi mo man lang pinapahalagaan ang lahat ng mga bagay na mayroon ka ngayon? Lahat ng regalo at sa mga perang ibinibigay ko sa'yo. Para sa'yo wala lang yun? Hindi ko yung pinupulot kung saan-saan lang. Galing yun sa bawat luha, pawis at dugo ko. Nagpapakahirap ako sa ibang bansa para mabigay ang lahat ng pangangailangan mo. Kaya bakit ako ang sinisisi mo? Hindi ko kailangan ng lahat ng iyon, Mama. Ang problema kasi sa inyo, ang akala nyo pera lang ang kailangan ko sa mundo. Kayo ang kailangan ko. Ang paggabay nyo sa akin at ang oras nyo. Kung isusumbat nyo sa akin ang lahat ng ibinigay nyo, pues, ibabalik ko yun sa inyo balang araw. Sa sobrang galit ni Aling Donna ay nasa bunutan na lamang niya si Bianca. Hindi naman na naglaban pa si Bianca habang hinahayaan niyang saktan siya ng ina. Pareho silang umiiyak. Maya-maya ay umawat na si Lawrence. Kanina pa itong nakikinig sa may hagdan. Tita, tama na po, sabi ni Lawrence. Ako po pala yung live-in partner ng anak nyo. Ako si Lawrence. Nabitawan ni Aling Donna ang buhok ni Bianca. Ikaw ang nakabuntis sa anak ko? Hindi makapaniwala ang pag-uulit ni Aling Donna. Pamilyar sa kanya si Lawrence. Yes po, tita. So 7 taon na kayo, pero hindi mo man lang pinapakasalan ng anak ko? Anong balak nyo? Ako po kasi, tita, sorry po sa nangyari kay Bianca. Umalis kayo sa bahay ko, sabi ni Aling Donna. Tumayo naman si Bianca. Aalis na po ako, Mama. Sana po maging masaya kayo sa pera nyo, sabi ni Bianca at naghakot na nga ito ng mga gamit. Nang makalis ang dalawa ay napaluha na lamang si Aling Donna habang hinahawakan ang kanyang dibdib dahil naninikip ito sa sakit na nararamdaman niya. Punong-puno ng luha ang kanyang buong pisngi. Hindi masukat ang lungkot at pagkakadismaya sa kanyang puso. Ang akala niya magiging masaya sa ng reunion nila ay nauwi sa isang dilubyo. Pansamantalang nakitira muna si Bianca sa bahay nila Lawrence sa ibang kanto. Kung titira kasi sila sa bahay nila Lawrence sa tapat ng kanilang bahay ay sigurado magkakaroon ulit ng problema ang ina. Ilang araw ang lumipas ay napagdesisyonan ni Aling Donna na ibenta na ang bahay. At nang maibenta yon ay umuwi na lamang siya sa Zamboanga upang makitira sa kanyang kapatid. Malaki pa ang galit niya sa anak at hindi pa ito humuhupa. Habang hindi humihingi ng kapatawaran sa kanyang anak ay hindi niya ito patatawarin. Masakit sa kanya ang mga nangyayari. Pero kung si Bianca na mismo ang itinataas ang pride sa kanya ay wala siyang ibang magagawa kung hindi ang panindigan ang galit niya rito. Hindi simpleng bagay ang panuloko rito sa kanya. Samantala, nang malaman ni Bianca na naibenta na ang kanilang bahay ay nalungkot siya. Malaki rin ang pagsisisi niya dahil sa mga masasakit na salitang nasabi niya noon sa ina. Aminado siyang isang malaking kasalanan ang nagawa niya. Pero hindi naman niya kayang humingi ng tawa dito dahil pangungunahan siya ng hiya. Kung una siyang kokontakin ng ina ay personal siyang hihingi ng tawa dito. Sa ngayon ay wala siyang balak na magkusa na tawagan ng ina. Nagpatuloy ang buhay para kina Bianca at Lawrence. Maayos naman ang kanilang buhay sa kanilang bagong tirahan. Si Jasmine ay palagi nga lang na nasa bahay ni Aling Sherlyn dahil busy sina Lawrence sa trabaho at sa school. Minsan lang nila ito kung mapuntahan. Isang araw, habang pauwi siya mula sa school ay nakita niya si Lawrence na sakay ng motorsiklo nito at may angkas na ibang babae.
Nagparking si Lawrence sa tapat ng isang bangko at nag-withdraw ito sa isang withdrawal machine. Nagulat si Bianca at nagsimulang uminit ang kanyang katawan dahil sa takot sa kanyang naiisip. Nang matapos mag-withdraw si Lawrence ay muli silang sumakay sa motorsiklo at umandar na ito ng malayo. Pumara si Bianca ng tricycle at pinasundan si Lawrence. At laking gulat niya na makitang pumasok ang mga ito sa loob noon. Nagmadali siyang pumasok upang sundan si Lawrence. Habang nasa front desk sina Lawrence at ang babae nito upang kumuha ng room ay sumigaw si Bianca. "Lawrence!" Sigaw ni Bianca. Nagulat naman si Lawrence sa nakita. "Anong ginagawa mo rito?" Sigaw ni Bianca. "At sino ang babaeng yan?" Nanlaki na lamang ang mata ni Lawrence habang palipat-lipat ang tingin nito kay Bianca at sa babae. Hindi siya makapagsalita dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Mahal, ano kasi?" Sinampal ni Bianca si Lawrence ng malakas. "Walang hiya ka, Lawrence. Nagawa mo pa akong lokohin?" "Teka, Mrs., sino ka ba?" Tanong ng babae. "Ako ang..." Napahinto sa pagsasalita si Bianca. Gustong-gusto niyang sabihin na siya ang asawa ni Lawrence ngunit hindi niya magawa dahil hindi naman sila kasal. Ako ang partner ni Lawrence." Pagpapatuloy niya. "Bianca, umuwi na tayo. Huwag kang manggulo rito." Napayak na lang si Bianca dahil hindi na niya alam kung ano ang sasabihin dahil magkahalo na emosyon ang nararamdaman niya. Tumakbo na lamang siya habang umiiyak at umuwi. Sinundan siya ni Lawrence at doon ay ipinagpatuloy ang kanilang komprontasyon. "Lawrence, kaya ba ayaw mong magpakasal sa akin dahil may iba ka na palang babae?" "Oo na. Aaminin ko na. May iba nga akong babae at yun ang dahilan kaya ayoko magpakasal. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko naman si Jasmine at susustentuhan. Gusto mo bang pasalamatan kita para sa bagay na obligado kang gawin? At anong gusto mong iparating? Na gusto mong makipaghiwalay?" "Oo, Bianca. Maganda na rin na nangyari to dahil ayoko na itong patagalin pa. Gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Kasi I just find Lorraine na mas better siya sa'yo. Nurse siya at successful. Tapos malaki pa ang respeto ko sa kanya bilang babae. Kagalang-galang siya." "Anong sabi mo? Nurse siya? Successful? Kagalang-galang? Sinasabi mo bang hindi ako ganon?" "Oo. Kahit naman sinong lalaki gusto ng babaeng ganon. Kaya hindi mo ako masisisi." "Sinasabi mo bang hindi ako kagalang-galang dahil nabuntis ako ng maaga?" Paglaro ni Bianca. "Ikaw ang bahala kung yun ang iniisip mo." Hinampas ng hinampas ni Bianca sa dibdib si Lawrence. "Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pumuntis sa akin. Kung ano ang ginawa ko, ginawa mo rin yun. Kaya huwag kang magmalinis sa akin at magpanggap na karespe-respeto ka." Basta. Gusto ko na makipag-awalay sa'yo. Hindi tayo kasal kaya wala kang karapatan sa akin. Ang anak na lang natin ang pag-uusapan natin." Umiyak naman si Bianca. "Lawrence, ayoko maging single mom. Gusto ko ng kumpletong pamilya. Ayoko maranasan ni Jasmine kung ano ang nararanasan ko." "Huwag mo nang ipagpalitan pa, Bianca. Hindi na mag-work ang relasyon natin. Matuto kang irespeto ang sarili mo. Hindi yang magmamakaawa ka na huwag kang iwan. Hindi yang ginagawa ng babaeng karespe-respeto." Wala nang ibang nagawa pa si Bianca kung hindi ang hampasin si Lawrence sa dibdib at sa mga braso nito. "Walang iya ka, Lawrence. Napakahayop mo talaga. Hindi ako magmamakaawa sa'yo." Nang hindi na kinaya ni Lawrence ang sakit ng paghampas si Bianca sa kanya,
ay hinawakan na niya ang kamay nito upang mapahinto ito sa paggampas sa kanya. Tatawagan ko si Aling Donna para sabihin sa kanya nangyari sa atin. Kung babalik ka sa kanya, papayag akong dali mo si Jasmine. Pero kung wala kang ibang mapupuntahan ngayon, kukunin namin si Jasmine dahil hindi naman pwedeng kasama mo siya. Huwag na huwag mong kukunin mula sa akin ang anak ko dahil mapapatay kita, Lawrence. Nanlalaki ang mga mata na sabi ni Bianca. Kung ganoon ay tawagan mo ang mama mo at umuwi ka sa probinsya. Gusto kong siguraduhin na nasa maayos na kalagayan ng anak natin. Saka pasalamat ka nga dahil pumapayag pa ako na ibigay sa iyo ang anak natin. Eh di ba nga nag-aaral ka at wala ka ring trabaho? Paano mo naman mapapalaki ang anak natin? Pero binibigyan na lang kita ng benefits na baka naman mapalaki mo siya ng maayos. Huwag na huwag mong kukunin sa akin si Jasmine, Lawrence. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Talagang papatayin kita kapag kinuha mo siya sa akin. Aalis kami ngayong araw din. May pera pa ako rito na ibinigay sa akin ni mama. Ito yung pera na inipon ko. Hindi ko pa ito ibibigay sa kanya. Kaya huwag ka mag-alala. Kaya kong alagaan si Jasmine. May mabuti kung ganun. Siguraduhin mo lang. Dahil sa oras na malaman ko naghihikahos ang anak ko, kukunin ko siya mula sa'yo. Pagbabanta ni Lawrence. Hindi mo ko kailangang sabihan, Lawrence. Aalagaan ko siya dahil alam kong yun ang tama. At magmula ng araw na yon ay naghanap na nga si Jasmine ng bahay na pwede niyang marentahan. Hindi siya nahirapan na makahanap ng bahay sa Taytay Rizal sa halagang 4,000 kada buwan. Kailangan din niyang huminto ng pag-aaral. Si Jasmine naman ay tinransfer niya sa school na malapit lang sa lugar. Hindi nila sinabi kay Jasmine na hiwalay na sila ni Lawrence. Ang sabi na lamang niya ay kailangan nilang tumira doon ng hiwalay. Balak niya itong sabihin sa anak kapag nag-10 taong gulang na ito. Mahirap para kay Bianca na maghanap ng trabaho sa mga kumpanyang may minimum salary dahil nga wala magbabantay sa anak niya. Kaya wala siyang ibang choice kung hindi ang maghanap ng trabaho at nakahanap siya ng trabaho sa isang tindahan na may 200 na sahod kada 12 hours. Hindi na ito masama sapagkat sinusustentuhan naman ni Lawrence si Jasmine. Ang pinoproblema na lamang niya ay bayad sa bills at ang kanyang pagkain. Nagsunod-sunod ang mga araw at talagang naranasan ni Bianca ang pinakamahirap na yugto ng buhay niya. Dahil sa lahat ng pera pumapasok sa mga kamay niya ay dito niya napagtanto kung gaano kalaki ang naitutulong ng pera sa kung paano tayo mag-isip at kumilos. Ngayon lang niya napagtanto na kung wala kang pera, madaling uminit ang ulo mo sa mga maliliit na bagay. Napapagod ang utak sa kaiisip kung saan ka kukuha ng pambayad ng bills at pagkain. Kailanman ay hindi niya naranasan na mamroblema kung saan kukuha ng pera. Dahil sanay si Jasmine na nakukuha ang mga gusto niya. At nadadala pa rin niya ang ugali niya hanggang ngayon. Kaya sa tuwing hindi na pagbibigyan ni Jasmine ang mga hiling ng anak ay labis-labis siyang naaawa rito. Gusto niyang ibigay ang lahat ng mga pangangailangan ng kanyang anak. Ngunit hindi niya magawa dahil wala siyang pera. Habang naghihirap siya ay saka naman niya unti-unting na-appreciate ang lahat ng sakripisyo ng ina sa kanya. Ngayon ay lubos na niyang naiintindihan ang perspektibo ng ina. Ngayon kung kailan mayroon na siyang sariling anak. Napayak na lang si Bianca habang pinagbebentahan niya ng pagkain ng isang customer. Awang-awa kasi siya sa kanyang sarili at para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngayon lang niya napagtanto na kapag ikaw ang isang magulang, wala ka ng ibang maiisip pa kung hindi kung ano ang ikabubuti ng iyong anak. Ngayon lang niya napagtanto at na-appreciate ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ina sa kanya. Kailangan niya ng tulong at wala siyang ibang makakapitan ngayon kung hindi ang kanyang ina. Kaya naman ang matapos ang trabaho ay umuwi na siya sa kanyang inuupahan. Tinawagan niya ang kanyang ina at umaasang mapapatawad pa siya nito. Nang sagutin ng ina ang kanyang phone ay kinabahan siya. Hello? Sabi sa kabilang linya.
Mama? Sabi ni Bianca. Oh, Bianca, napatawag ka. Mama, kasi po, gusto ko lang pong humingi ng tawad sa inyo. Malaki po ang problema ko ngayon, Mama. Nagsimula na siyang mapaiyak. Kaso po, Mama, naghiwalay na po kami ni Lawrence. At na-realize ko na po na sobrang hirap po palang maging isang ina. Ngayon ko lang po na-appreciate ang lahat ng mga ibinigay niyo sa akin noon. Kaya pasensya na po, Mama. Kung sarili ko lang pong iniisip ko, sorry po talaga. At napahugulgol na lang siya sa pag-iyak. Napaiyak na rin si Aling Donna sa kabilang linya. Tumataba ang kanyang puso dahil ngayon ay tinawagan ni siya na nag-iisa at pinakamamahal na anak. Matagal na niyang hinihintay na humingi sa kanya ng kapatawaran ng anak. Ano man ang mali ni Bianca sa nakaraan ay anak pa rin niya ito. At walang magulang ang matitiis ang kanyang anak. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad sa akin, anak. Salamat dahil siguradong hindi naging madali para sa iyo na humingi ng tawad sa akin. Kaya pinapatawad na kita dahil sinubukan mo pa rin. Umiiyak na sabi ni Aling Donna. At napaiyak na lang din si Bianca. Nag-usap pa sila ng ina sa phone. Doon ay napag-usapan nila na pupuntang Maynila rito si Aling Donna upang magpatayo ng apartment at paupahan niya ang ilang kwarto. Nang sa ganon ay may pumapasok pa rin na pera sa kanila. Sinabi rin ni Aling Donna na ipagpatuloy ni Bianca ang pag-aaral nito at siya na lamang ang bahala sa pag-aalaga kay Jasmine. Sumang-ayon naman si Bianca dito. Nang matapos sila mag-usap ay gumaan ang pakiramdam ni Bianca. Pakiramdam niya ay napakagaan ng kanyang dibdib dahil sa nawalang sama ng loob nila ng kanyang ina sa isa't isa. Nang sumunod na linggo nga ay pinuntahan na siya ng ina sa Taytay Rizal. At dito ay niyakap nila ng mahigpit ang isa't isa. Pareho nilang mahal na mahal ang isa't isa sa kabila ng naganap nila sa nakaraan. Kahit anuman ang mangyari, pamilya sila at iisang dugo lamang ang dumadaloy sa kanilang mga katawan. Nakahanap ng lupa si Aling Donna sa Taytay Rizal, kung saan pinatayuan niya ito ng isang maliit na apartment. May 10 kwarto ito kung saan ang 9 sa mga ito ay pinapaupahan niya. Kahit nasa bahay lamang sila ay mayroon pa rin silang pinagkukunan ng pera. Ipinagpatuloy nga ni Bianca ang kanyang pag-aaral habang si Aling Donna naman ang nagbabantay kay Jasmine. Matapos ang ilang taon ay nakagraduate na nga si Bianca sa college kung saan dumalo mismo si Aling Donna at si Jasmine sa mismong graduation niya. Dito na napaluwa si Aling Donna habang pinagmamasdan ng anak na inaabutan ng diploma sa stage. Inabot man ito ng ilang taon ay masaya pa rin siya dahil ngayon ay graduate na ng 4-year course si Bianca. Pero hindi pa ito nagtatapos dahil balak pa ni Bianca na ituloy sa master's degree dahil porsigido siyang maging doktor. 5 taon pa ang lumipas ay nakatapos na rin si Bianca ng kanyang master's degree. Nag-exam siya upang makakuha ng lisensya sa pagdodoktor. At nang sumunod na taon ay lumabas na ang resulta kung saan ay nakapasa siya. Sa edad na 34 ay isa na siyang ganap na doktor. Inalay ni Bianca ang lahat ng mga tagumpay na natamasa niya sa kanyang ina, na nagsakripisyo para lamang umasensyo siya sa buhay. Nagkaroon man ng mga dilim na yugto ang buhay ni Bianca ay hindi ito naging hadlang sa kanya upang ipagpatuloy ang pangarap na maging doktor. Ang pagkakaroon ng anak ay hindi hadlang upang huminto tayo sa pangarap. Madapa man tayo ay kailangan natin bumangon at labanan ang lahat ng pagsubok ng buhay. Naging maganda ang buhay ni Bianca dahil natutunan niyang magpakumbaba sa kanyang ina at aminin ang kanyang mga pagkukulang bilang isang anak. Kung ang kanyang pride ay pinairal niya sa nakaraan, ay malabong magtagumpay siya sa buhay. Kaya naman kung minsan talaga ay kailangan din nating ibaba ang ating pride at maging responsable sa ating mga aksyon at huwag itong isisi sa iba.
Yun lamang po ang kwento para sa araw na ito. Ito po ang Dagi TV at sa mga bago pa lamang dito sa ating channel ay mag-subscribe na kayo. I-hit na rin po ang notification bell at maraming salamat po sa lahat ng palaging nanonood at sumusubaybay sa ating mga kwento. Nawa po'y samahan niyo ako sa susunod pa nating kwento sa araw-araw. Yun lamang po, ito ang Dagi TV. Magsha-shoutout muna po tayo. Peace out.